Ayun. Sound check, sound check. Naririnig ba ako? Okay naman? Ayan o yun. Okay. Ang ating third and final na webinar series for social media management is about to introduction to Meta Business Suite. Kung alam niyo na yung term na yun, ang Meta ay under niya si Facebook and IG. Siyempre, under sa ni dating pangalan ng Facebook group. So, for the next slide, quick recap lang sa ating day 1 na webinar na tinapik natin for about social media management, yung mga basic terminologies, or for quick introduction ng social media. Tumagal yung webinar natin na ito na 1 hour 17 minutes and 1 seconds. Tapos yung pinaka-highlights ng webinar natin ay yun nga, yung pagkakaiba ng mga role ng for social media is social media marketing or digital marketing, social media management, and social media assistant. Kung papasukin nyo sa industry, ayun yung tatlong position na pwede nyo applyan. Pero dahil sa ministry natin, na yung digital marketing or social media, yun nga, parehas na lang sa ng role na ginagawa ni manager. Kumbaga yung manager sa atin, isa yung pinaka-head or nagmamanage ng Facebook page, saka yung assistant, more on, sa yung nagpo-post ng content sa Facebook page natin. Kumbaga parang assistant ka in dating. Siyempre, yung quick overview din, yung nanalo sa day 1 webinar natin sa intro to social media is si Claudine. Okay, yung for day 2 na webinar natin, quick recap din, ay for social media content creation. Dahil alam na natin anong ibig sabihin ng social media, pa-dive na tayo sa pag-create ng content. At na tumagal yung webinar natin ng last week for 2 hours, 3 minutes, and 21 seconds. Wow, medyo mahaba yun Pero, kasi nga yun yung introduction natin paano gumawa ng contents. Tapos, yung highlights lang ng topic natin last week is ito yung parang pinaka-core values. Yung paggawa ng captions or headlines, or caption and description, tamang paggamit ng hashtag, paglagay nito sa ating content, call to action, kumbaga, paano ba mas-share yung content natin, paano ba mapapakomment ang ating mga followers, mga audience sa ating post or content. And lastly, yung visual content. Ito yung dalawang uri, yung it's either na image or video. Kumbaga, kung ma-hook up natin o makukuha natin yung attention ng ating mga followers sa page, it's either na description or text lang or visual, image or video content. Kung naalala nyo rin nung last week, nagbigay na ako ng mga strategies or mga advice kung paano, yung mga resources o tamang paggamit sa sa mga element na yan. So, yun yung mga attendees natin o mga nanalo no last week, sila Claudine, sila Christy, sila Ivan, si Obels. Lastly, sige, go. Hindi ko pala na ano ba ginawa ko niyan dati? Tokos. Ayan. Yun nga yung for the summary of day 1 and day 2 webinar, natuto tayo na gumawa ng mag-stick to brand identity dahil ang page natin ay na-manage ay OLP page.
more on focus lang tayo sa religious content, not comedy, not artist, not political. It's only religious content. Depende sa brand identity natin. Platform, yun nga, dahil Facebook ang main social media natin, doon tayo focus. Pero may other naman tayo, TikTok. TikTok yung Facebook na pala ang ano natin. Focus, engagement, paano mapapa-engage ang user mo, paano ma-attract ang user mo sa iyong nagawang content. And last week, day 2, yan nga, nakapagawa na tayo ng content, creation, saka paano natin siya ipopost. And lastly, ang topic natin for today's webinar ay intro to Facebook page, saka calendar for schedule posts. Ayan, next. Yung topic natin for today's webinar ay walkthrough to Facebook page, saka schedule, calendar post, saka message reply. Yun yung pinaka main ano natin. So, ito na nga, yung walkthrough natin sa explore natin ang ating Facebook page na OLP Nova. So, siyempre, yung una, tulad ng natakal ko last week, sa mga gagawa ng content sa Facebook page natin. Kung papansin nyo sa group na to na OLP Social Communication Media Ministry, kung hindi pa kayo na ka-join sa group na to, tap nyo lang or drop message nyo lang si Bon para ma-join kayo sa Facebook group na to na exclusive sa Soko Ministry. At nakalagay naman din sa pin post, click nyo na lang yung mga Canva link na mga existing dito. Tulad nga ng sinabi ko last week, pwede nyo namang kopyahin yung Canva link na to, gamitin. Pero sinabi ko sa inyo rin ng last week, apply nyo rin yung own creativity nyo lang. Basta wag kalimutan yung sa paggawa nyo ng content, always na ilagay yung logo ng ng ating parokya na OLP, or kung dahil popost natin sa Facebook page at kung inclusive lang sa ministry natin, ilagay natin yung logo na yung Socom logo. And also yung isa ko rin sinabi na bukod sa logo, sundin na lang natin yung tawag dito, yung appropriate na size, lalo na sa mga content, lalo na for example, ito yung tarp size na madalas na ginagamit for painting, 4.6 inches. Pwede kayong gumawa ng design, pero yung sizes, wag kakalimutan na sundin na lang natin yung yung size na binigay. And that's it. Ngayon, try natin muna gumawa ng content. Kung click nyo yung daily prayer na yan sa Canva link na yan, ito yung lalabas. And then, kung kukuha kayo ng background, choose photos and then drag nyo lang. Pwede nyo i-replace background. Ngayon lang, photos, background. Search nyo lang yung gusto nyo. Tapos, ito yung iBreviary. Tapos, kung makakalimutan nyo rin yung post na to, naglagay na rin ako ng instruction sa comment section kung paano sundin yung mga paggawa nito, saka yung sample post. Choose nyo lang tong prayer. Then, search conclusion. Conclude pala. Dahil yung pala dito, ang alam ko ginagamit niya ay nakalimutan ko lang ginagamit na prayer dito. Halatang hindi na gumagawa. Ito pala, breviary. Morning prayer pala ang ginagamit natin. Dito pala ang conclude.
Oo. Sa paggawa ng prayer. Ay hindi. Gano'n din sa almusalita, ito rin yung pinagkukunan ng prayer. Oo, dito. Tapos niya lang, copy paste niya lang ito. And then, oo, tama, tama. Hmm, puwede naman ano, gumamit ka ng AI na ChatGPT. AI pa din. Hmm. Oo, meron. Hmm, na-try ko na rin yung ano niyan, Tagalog. Actually, puwede nga yung sa ChatGPT maka-Bisaya, eh, yung mga local na ano, language, na ano. Hmm, so balik tayo, kunyari ayusin niyo lang yung content na yan, download, and that's it. Antayin na lang natin. Antayin lang natin yung 3 years tapos ayun na. Dahil nakagawa, yes, para ano, 'di joke lang. Sa mga kakanood hindi namin kinoobliga, pero wow, inobliga, bumili. Hmm, yung ChatGPT? Oo, puwede. Sige, sige. Akala mo ano. Ayun, ito yung topic natin today, yung ano, yung explore yung Facebook page na kailangan niyo i-type 'to sa inyong browser sa URL o link na ito, business.facebook.com. Tapos select niyo na lang dito kung ano yung mga mina-manage niyong pages. Dahil medyo marami yung mina-manage kong page. Rekta select ko na lang yung ano, OLP. Oo nga, baka maano yung malagay ko dito eh. Oo nga eh. Ako pala yung ano no. Other pages. Random ba to? Anyway, sa Facebook pages, may mga subcategory yung mga ano natin. Notification, planner, content, insight, inbox, monetizations, and ads, and so on. Pwede nyo explore ito gusto, kung may sarili kayong Facebook page or minamanage sa Facebook page. Click nyo lang yung notification. Makikita nyo yung mga comments, reply, messages sa pages. Medyo mabagal lang sa kasi ano, marami nagra-run. Tapos, yung pag na-click nyo yung planner, ito yung tinatawag natin na, kung maalala nyo na calendar posting, ito yung magiging itsura niya, yung planner na to, nakaselect. Dito nyo makikita yung mga kung ano yung na-post itong September. Yan. Pwede nyo naman i-select sa na yung pag next, pwedeng by week or by month. Ito yung tawag dito, yung pinaka importante sa social media management, yung calendar posting. Kumbaga dito nyo may overview yung mga na-post na at mapopost pa lang. Next is yung for content creation. Dahil nakagawa na tayo ng content kanina, ito yung magiging itsura niya na content. May tab din dito na post for post na sa Facebook page or Reels. May tab dito na publish. Ito yung kanina na nakapost sa page.
schedule, ito yung gagawin natin ngayon. Tapos draft, kung nagbago yung isip nyo, gumawa kayo ng content pero ayaw nyo munang i-post o schedule, nandyan lang sa draft. Expired and expiring and expired. Yung sa paggawa din ng schedule post, always din na tanda na from maybe di naman lagi time to time na minsan check nyo rin yung mga schedule post nyo kung napopost ba sa mismong page kasi minsan hindi natin maiwasan sa Facebook na sabihin natin parang nagkakaroon ng maintenance or hindi na po-post. For example, ano na pala to? Yung mga na schedule pero hindi na publish ng Facebook page. Bura natin yung ibang content. So, explore na rin natin yung pag-create ng post. Schedule post. Ito yung click nyo lang itong create. While loading, pag nakakonect yung Instagram nyo na account sa Facebook pages, pwede nyo mag cross post kung ano, in short, kung ano yung content sa Facebook page nyo, mako-cross post sa Instagram account nyo. Iyon ay mako-connect nyo sa business account na i-explore nyo na lang. Hindi ko na papakita yan sa akin. Kasi yung actually yung personal ko na page na admin grabs na connect na sa Instagram saka Facebook page. Kumbaga na cross post na saka kung alam niyo yung Facebook page na alam mo salita, ganun din may dahil na-connect na sa sa Instagram, pwede nila i-cross post. Pero sa mga bagong gawa na Facebook pages na kumbaga separate entity lang siya na or brand. Ito lang yung unang naman yung makikita. Ayan. Tapos connect to Instagram account. And then sa baba, kung makikita nyo yung publish to Facebook group, ito yung mga yung mga sinalihan ng inyong Facebook page na kunyari, ginoin nyo yung Facebook page sa isang group. Dito nyo makikita yan. Or yung listing na yan. Pwede kayo mag-direct ng posting dyan. Kumbaga, ano yung content nito, o magko-cross post sa dito or same ng post. Pero hindi natin enable yan kasi hindi natin alam yung sino admin yan. Tapos, pag mag-create na kayo ng content, ayan nga, add photos. Ito yung gawa natin kanina. Tapos, balikan natin yung ito yung content. Tama ba ito? Okay, yung prayer natin. Then, diba? Ayan. Kung tawag dito kung hindi nyo alam yung format ng ano yung sinusunod ng format na pag-post nito, click nyo lang yung sa comment section ng group natin. Ito yung sample na link. Dahil mabagal siya mag-loading, ako na bukas. Ay man, ngayon pala to. Hoy, sino kaya yun? Tapos kung maalala niyo yung last week,
Kunyari, select tayo ng i-highlight natin na text. Example, copy ko to. Then, ito yung bago kong ginagamit na font style. Instafonts na tayo kasi medyo unti lang yung ads niya. Paste ko lang yung words. And then, ayun na. Mag-generate na to sana ng mga font style. To, copy. And then, replace o Control V. Ayun na. May font style na yung text na yun. Kung ano yung gusto mong i-highlight. For example, sa prayer na to, ito yung gusto kong i-highlight na word. Balik ulit tayo dito. Generate. And then, ito yung gagamitin kong font style. Replace. Ayan. And then, lastly, yung emoji. Prayer. Just search na ayan. Gusto kong maiba naman. Sige na, ito na lang. Nope. Click nyo lang tayo sa picture. Ayan, nakapy na. Ayan. And then, face. Tapos, lastly, yung sa baba natin, hashtag. Kung magta-type kayo ng hashtag, ito yung sinabi ko last week na, ayan, gumamit kayo ng 4 to 3 hashtag na very popular para mapansin yung post nyo. Habang nagta-type kayo, makikita nyo yung itong hashtag na pray, 10 million post na yung gumagamit nito. gumagamit nito. Kumbaga, more chance na mas mapansin yung post mo sa ibang content na non-follower ng iyong page. And then, next is, dahil OLP o DeoNova, in DeoNova, marami nang gumagamit ng hashtag, kaya 138k post na and counting gumagamit ng post na to. Ayan. And then, lastly, yung personal na hashtag nyo. So, nagamit na natin yung element na na sinabi natin last week, mag-highlight ng words, yung content natin, yung image, saka gumamit ng emoji. Kasi, ba't ko nasabi to? Kasi, una, pag nag-highlight ka ng words, saka ma-emoji yung post mo, i-present something unique sa post mo. Kasi, yung mga mata natin, sa mga siyempre yung eye-catchy sa ating mga mata yung medyo kakaiba. Kasi kaya yung pinaka-modern na content post ngayon gumamit ng mga font style saka ng emoji. Kasi normal na nakikita natin blunt lang na text. Siyempre, parang lang yun sa damit. Para pag lagi mo sa nakikita, parang swipe up na lang sa next na lang. Pag medyo kakaiba yung isang kunyari yung damit na yun, medyo mag-i-stay ka dun. Parang sa isang type ng para ma-retain yung ma-catch up mo yung attention ng mga followers mo or mga audience. So sa mga kind of social media strategy yun. Tatlo lang muna yung ginamit ko na hashtag, pero recommended hanggang 5 para hindi masyadong spammy yung hashtag. Total, gumamit naman ako ng dalawang popular na hashtag. Next is, sa baba, kung i-scroll down nyo, it's either na to publish or schedule. Take note din yung itong hashtag na strategy, mas onte, mas okay. Pwede rin siya magamit sa Instagram, saka sa Twitter, saka sa YouTube.
Sa YouTube, tatlo yung recommended na ano, or yung first three hashtag yung ina-highlight para ma-post sa description. Kumbaga parang yun yung highlights ng ano sa YouTube. Sa Twitter naman, yung counting naman kasi yung binibase niyan eh, per day. And so on. Kung naalala niyo yung topic ko na last week, ganun yung ano niya, explanation. Nakarang yung stop sharing na ano. Dahil calendar posting ano natin, i-schedule natin to. Next is ito na nga. Yung pag-i-schedule na ng content. Dahil nakalagay dyan sa group na pinapost ito 9 AM. $25 pero ano no. Bagay natin. And then tama ba? Para kasi yung ano eh. Click nyo lang yung schedule. And then that's it. Pwede nang may schedule yung nakapagawa ka na ng schedule content. Then, kung nabago yung isip mo na ano, click nyo lang yung image or content. Tapos, gusto nyo i-overview yung nagawa nyo content. Click nyo lang tong tatlong dot na to. Then, edit post, reschedule, move to drop na hindi siya madi-delete, hindi siya schedule. Para nakatabi lang. Kung marami naman yung content mo, tapos gusto mo paulit-ulit lang yung post niya, duplicate na lang. Or para hindi ka na kumuha. Reschedule nga kung nabago yung isip mo. Pero delete post natin to. Kasi hindi siya ipopost bukas. Next is balik tayo sa slide. Ito yung next ko na itatakil, yung best time to post on social media. Okay, go laptop. Ayon sa Google na-search ko lang din kanina, ang best time na pag-post sa Facebook ay, kung mapapansin niyo yung highlights dyan, Wednesday, Thursday, Friday for Facebook, Tuesday sa Instagram. Kung makikita niyo yung papansin sa diagram, yun yung mas medyo yung pagka-blue, mas less yung nag-view sa oras na yon. Sunday man, baka yung dito sa column ay yung sa row na to, date, tapos sa column yung mga oras. Tapos yung Monday, 8 and 9, yung pinaka-highlights. Kumbaga, ano lang to, mga sample graph lang to ng mga pag-aaral ng mga grupo. Pero at the end of the day, ay yung mas papansinin mo pa rin yung activity sa iyong minamanage na Facebook group. For example, yung Facebook page natin na OLP, ang main followers natin or mostly ay mga seniors na o mga in the age between the 20 plus, mga ganun na. So, mostly yung mga ganong edad, mas maaga silang nagigising. So, kumbaga, yung mas engaging or mas nakikita yung content natin pag umaga. At yung post din natin, dahil maaga silang natutulog din, mas pansinin yung mga post na 6 PM onwards. Ganun yung sa activity sa Facebook. Ganun din sa IG.
Kaya mas kahit ano natin yung makikita natin search sa idea, kahit ako din, kung ano ibigay kong idea, at the end of the day, mas dapat natin pansinin yung tawag dito, yung sarili nating statistics sa minamanage natin na Facebook page. Kasi maaaring yung sinasabi ko na ideal post na 6 a.m. ideal post sa minamanage ko na page. Pero kung iba naman yung target audience mo, saka demographic sa iyong Facebook page, iba talaga yung ano niya, appropriate na content. Bigla ko naalala yung mga common problems sa mga social media na group. What if, kasi yung sa, for example, yung TikTok, pag nag-post ka ng, tawag dito, ng 6 a.m. sa yung TikTok account, yung target audience mo lang, yung makita, eh, mostly sa Philippines lang. Kung sabihin natin, gumamit ka ng na popular hashtag sa tawag dito sa yung post sa Twitter. Malaking ano possibility na yung kung 6 a.m. mo sa na-post, yung ma, yung demographic mo na or location na target mo, within the Philippines lang yung marirange. Pero kung 6 a.m. sa atin, tapos sabihin natin mas marami nagti-TikTok din sa Amerika o sa ibang part ng mundo, medyo gabi na sa kanila, medyo mas less yung content. In short, yung pagkuha natin ng content, naka-base sa kung anong oras natin pinost. Kung sabihin natin 6 a.m. natin na post, 6 p.m. sa kabilang bansa, ma-engage yung makita nila yung content. Ganun yung parang time difference na. Kaya nga, sabi ko nga kanina, yung kung ano yung insight ko insight nito sa time, at insight ko, talagang magkakaiba yan. Kaya, mahalagang pag-aralan talaga na ano yung performance o statistic ng iyong sariling na Facebook page kasi magkakaiba yung time ng mga bawat followers ng inyong mga Facebook na brand. Pero mostly yung ideal na time ng pagpo-post na sa inyo dahil nasa Facebook tayo, it's either na mostly tayo yung sa Facebook, Twitter, YouTube nakikita ko. Ang ideal post sa 6 a.m. to medyo late na nga yung 9 a.m. Kung tutusin mga 8 or 7 before 8 a.m. Tapos the next is tanghali, kasi lunch time, break time sa mga nagwo-work, pero lunch naman sa iba. And lastly, yung afternoon, pwede rin yung 3 to 4, pero mas engaging yung 7 p.m. Pero wag masyadong gagabi sa 11 p.m. Pero tulad ng sinabi ko kanina, kahit mag-post ka sa 11 p.m., kung ang target audience mo naman sa ibang bansa, 11 a.m. sa kanilang makikita yung post. Kaya it's either na mag-focus ka ng ano ba yung target mo na audience. Within in your location lang ba or pang globally ba yung target nyong location? It's up to you or it's up to your brand Facebook page. Okay. Dahil medyo marami ko na na-discuss sa schedule post, balik ulit tayo sa may nag-pop up. Wala. Kala ko may nag-message. Next is yung dahil nakagawa na tayo ng content. Other tab naman dito sa create, kung pipindutin niyo yung arrow, meron dyan yung create post, create story, create reels, yung pinakabago ngayon,
yung bulk upload ng images or madami ang upload ng images or mag-post ng video across the page. Yung post video kailangan may approval ng admin ng ibang pages. And then go to live. Pwede ka rin mag-live dito sa business. Siguro yung tuturo sa story, huwag na natin maano. Yung sa Reels na lang, yung popular na content ngayon, just click nyo lang ito. Habang naglo-load, ayan. Tulad ng sinabi ko kanina, pag nakakonect yung Facebook, yung Instagram pala nyo sa Facebook pages nyo, pwede yung dalawa yung mati-check nyo dito. Add video, kung may sample na akong content dito na create na sample reels. The next is, ito yung pinaka critical, yung caption ng sa reels. Ay, sa reels. Yung napapansin ko sa reels, once na gumawa ka ng content sa or na-post ka ng reels, ay hindi mo na sa may edit pa. In short, kung ano yung description mo, ayun na. Kumbaga, parang sa Twitter lang yun eh. Kung ano yung na-tweet mo, wala nang burahan. Unlike sa normal na posting ng sa Facebook pages, pwede mo pa sa ma-edit yung content or yung description. Dito, kung ano yung nalagay mo na, hindi mo na ma-edit pa. Ang magiging option na lang yan, yung i-delete mo na lang yung content na yan. Sabihin natin, kaya pwede natin gamitin yung strategy natin kanina, yung font style. Ito na lang, copy ko na lang. Na gumamit ng relevant o popular na hashtag viral. And then yung inyong pages. And then yung icon. Hindi ko pa na-count nito pero ang pagkakatansya ko siguro mga 80 characters yata ang kaya malagay dito sa content na to. Tulad ng sinabi ko na last week, less content, much better para na-highlight siya. Yung, kumbaga, ma-occupy mo itong first, itong 1, 2, 3 na lines. Dahil pag ginabaan mo sa, pwede mong makuha yung attention ng manonood or ayaw na nila. Hindi na sila interested. Mostly hindi na. Yan, that pag sobra na. Ang kinagandahan nito yung Meta na Reels, pwede kang pumili ng frame na gusto mo. Kung in given, sa YouTube Shorts kasi, hindi ka pwedeng mamili ng yung frame na gagamitin. In short, kung ano yung mga nasa gitna na nasa video mo, yun yung ilalagay nila sa sa frame ng YouTube Shorts mo. Kumbaga walang option sa YouTube Shorts na mamili ka o customize mo yung thumbnail mo sa yung post. Next is, dahil lakihan nga natin, nakarang yung meet na to eh. Wala, ayaw niya. Click natin to.
Next. Ayun. Lumabas. Sa pag-create ng stories, ay ng reels. Hindi. Kinagandaan ng reels, pwede mo i-edit yung kung ano lang yung magiging content niya. Sa pagkakaalam ko, walang limit yung or certain limit yung paggawa mo ng reels. Pagkakaano ko lang kasi sa YouTube Shorts, 60 seconds lang yung limit na seconds para masabi na short video yung content mo. Sa TikTok, medyo hinabaan na rin. Minutes na rin yata, less than 10 minutes. Dito sa Reels, not sure kung ilan siya. Yung niya. Then click next. And then, ang kinagandaan nito ng Reels ngayon na nauuso ngayon, pwede kang makatanggap ng stars. Yes. Ito. Dahil eligible na yung Facebook page natin, pwede ka na makareceive ng stars. Playlist. Kung may nagawa ka ng playlist, lagay mo. Baka parang naka-organize. Connect your reels to video. Kung baka kanyari kung may relevance siyempre cancel natin. Allow to give. Yes, ito. Ito yung sinasabi ko kanina na pwede mag-send ng stars sa reels. Ibig sabihin, hindi lang sa Facebook Live nakaka-receive ng stars, nakaka-receive ka rin ng stars sa reels. Kaya kailangan pagandaan talaga ng content sa reels. Yes. Pwede mo i-restrict yung pag-post and pwede naman naka-public. Siyempre, kung may recta publish, pwede mo rin i-schedule yung reels mo. Kung nakikita nyo naman yung nakapula sa baba, dapat yung pag-schedule lagpas ng 20 minutes to 29 days. Yes, may limit din pala siya, hanggang 29 days. Sa pagkakalala ko sa TikTok, pag nag-schedule post ka sa TikTok na pages o desktop, 10 days yung pagitan niya na yung time frame. Sa shorts, kakaalam ko wala kasi naka-schedule post ako ng 1 month nung mahigit. And then, schedule. Once na may schedule din siya, makikita na natin sa tab ng schedule na to. I-recap lang din yung sinabi ko kanina na once na na-post yung tawag dito, yung reels natin, hindi na natin may edit yung laman nito, yung thumbnail nito. Ang magagawa na lang natin ay i-delete na lang yung reels natin kung may nakita tayong mali sa na-post natin. Yes, tama. Ganun din yun. Pag na-publish na saka, kahit schedule post, hindi nga rin ma-edit sa TikTok. Ayun. Tapos, kung mapapansin nyo kanina, kung hindi nag-reflect yung post ko kanina, pero ni-refresh ko, lumabas na siya. Ito yung mostly na hindi agad nag-auto-reflect sa mga akala natin na gawa na tayo ng post pero wala pa dito. I-refresh lang natin. Ayun. Dahil naka-schedule post pa sa, ito yung mga way natin para ma-edit yung reel. Yung kaya na lang i-edit.
ang kaya niya lang edit dahil medyo mabagal ay yung caption na lang. Ayaw niya maklik. And it's either na pwede siya reschedule, move to drop, delete, or copy, disable. Siyempre, di-delete natin. Dahil hindi ko makita, nakaharang ito pala pwedeng i-hide eh. Ayan, delete na lang natin. So, create na tayo ng content, naka-schedule, naka-create na ng reels, schedule din. Yung next natin ay for the 1, 2, 3, 4. Sa 5th tab ay insight. Ito. Yung insight para mostly or short explanation niya ay about parang more on graph. Kung una niyo makikita, graph lang siya. Pero kung i-analyze niyo mabuti data analysis yung term, ito yung magiging overview makikita niyo yung content sa page na to. Overview is the performance of the pages, results, kung gaano ka yes, yung sa performance natin ng pages natin in months. Ay, ito makikita niyo sa taas yung statistic in 28 days. Medyo tumaas yung reach natin in 87.9%. Yes, tumaas yung reach natin. Saka marami nagbi-visit sa Facebook pages natin. Yes naman. And yun nga lang, medyo mababa yung new likes natin. Pero ng 15.4%, pero at least naka-gain tayo ng 33 likes sa pages natin in 28 days. Siyempre, ito yung mga reach ng kung may na boost tayo na Facebook ads. Makikita rin dito yung mga audience natin for the counting of 20k followers ng pages natin. Kung pag-aaralan nyo mabuti, mas mataas yung percentage ng mga followers natin na women kaysa sa men. And yung target natin, mga places and countries. Kumbaga, kung gusto niyo pag-aralan yung behavioral statistic ng page ng inyong pages, ay puntahan niyo lang tong insight na to. Yan, explore niyo lang yan, na content. Makikita niyo yung medyo mabagal, pinaka-engaging na content. Kumbaga more on data lang yung sa insight na to. For reporting din, kung gusto niyo i-report yung performance ng inyong pages, sa inyong mga boss, sa inyong mga groups, or anything, dito kayo kukuha ng data sa insight na to. More. Wala pala content na focus. Ay, mayroon naman. Wow. Yung post kanina naka-18 na reach. Yung 67 yung misa. Lastly, yung natin, yung inbox. Yes, the inbox, yung natin. Ito yung mga nagme-message sa Facebook pages natin. Kung papansin nyo sa page na to, ito yung mga nag-message sa Facebook pages natin. Quick yung walkthrough din dito, introduction. For example, nag-message ito. Sa mga nagmamanage ng Facebook pages, pwede nyo lagyan ng label yung
tawag dito, yung message na to. Kunyari, ito kung mas-schedule, pwede na. Ba't ito yung mga ano natin? Wala palang label. Lagyan natin ng label siya. Kumbaga ito yung overview na terms and condition, agree. Kumbaga yung sa label o sabihin natin ano, naglagay ng mark sa tawag dito sa messages. Kumbaga parang bookmark label. Bookmark label yung ano, term niya. Para madali ma-identify sa mga gustong tumingin o mag-reply sa pages. Kasi pag medyo mas malaki na yung likers mo, followers sa pages, medyo mahirap nang i-filter siya. Kumbaga, in short, parang mahirapan, parang ano to isang way para ma-categorize mo ano yung mga importante, kano yung subject niya, ano yung topic, ano, sabihin natin, ito, prayer. Just create the label, then enter. Tapos, yan nga, ito yung sinabi ko pwedeng i-filter natin. Select the label, binyag. Ayan. Dahil naka-label yung pages na, ay yung message na to sa binyag, ma-filter out na, filter natin kung ano yung mga importante. And next is kung lagyan na natin ng importance yung mga message, na filter out na natin yung mga messages kung saan ba sa na-categorize. Sa mga next naman yung mga normal na tanong. Kunyari, ito. Pili tayo ng message. Open po ba tomorrow yung office nyo? Pwedeng, ano, tawag dito, yung manual na reply o yung ikaw mismo magta-type. The other option is katabi ng clip na to na ay ito, insert save reply. Click nyo lang to. Then, may mga template na messages na dito na gusto nyo i-reply. Yes, ito. Kunyari, palang araw. Tika nga lang. Huwag tayo dito. Baka ma-replyan natin talaga yun eh. To. Replyan nga natin to. Sino kaya to si Grabator? Yan. Click nyo lang itong yung logo na insta reply. And then, kunyari, nag-inquiry siya. Tatanong. Ito yung mga normal na sagot. Pwede nyo scroll down yung mga template na message. Example, simbang gabi, donation, kalendaryo, mga normal na ano. Kunyari, pag hindi nyo alam yung tanong, yung kasagutan na nag-inquiry sa simbahan, piliin nyo lang yung pray natin ulit. Kunyari, pag may nagtanong na tungkol sa simbahan pero hindi niya alam yung sasagot or kung wala yung template hindi niya alam yung kasagutan, wala yung template dito, ibato niyo na lang dito sa parish secretary contact para kontakin na lang yung parish. And then, click enter. Next is, dahil na-reply na tayo ng naka-template na message, tuturuan ko naman kayo paano gumawa. Mag-add new. Shortcut, ito yung title. Dahil for tutorials purposes to. Sample tutorial. Message.
Kunyari ito yung pag may ganitong katanungan, ito, add photo, pwede kayong maglagay ng photo yung gusto yung ano. Ito yung gawa natin kanina. Kumbaga, siguro ano, pag may nagtanong sa inyo, ito yung bibigay niyo na GCash number, QR code, pag donation. Or pag may nagtanong na inquiry, basa nyo na lang agad yung ginawa niyang photo. Tapos next is ito, pag na-click nyo tong icon na to, add personalization. Ito yung kung sino mag-reply ng messages. Ito yung pwedeng ilagay. First name, kung sino yung ano. Yung first name, last name, full name ng recipient. Ito yung pinapoint na tawag dito. Yung sino yung nag-inquiry. Ito si Gabador John Paul. Dahil siya yung nag-inquiry. Pangalan niya yung malalagay dito. Hi, good day sa iyo, Grabador John Paul. Yung Grabador John Paul, yun yung yung nag-message sa Facebook pages. Tapos, tugtungan nyo na lang ng content. Ganyan na lang. Customize nyo na lang. Then, click save. Sabihin natin, kung kabisado nyo na yung title ng template, type nyo na lang search bar. Or, kanyari, type nyo na lang kasal. Binyag. Ayan. Donation. Ayan, mass intention, donation. Pili na lang. Ngayon na dahil naturo ko na instant reply, magano naman tayo. Kasi minsan hindi naman ikaw makaka-reply talaga sa mga followers mo ng iyong Facebook pages. Kaya naka-ready na yung automation. Click nyo lang sa taas ng parang signs icon, nag-loading na. And then, pag naka-scroll down nyo to, scroll, then, yan, yung instant reply, ito yung, tawag dito ito yung pag una nag-message, yung followers sa pages nyo. Pwede nyo customize yung message. Ayan. Thanks for messaging us. Pwede nyo i-on or off to, instant reply. Ay, ito pala yung pag nag-message sila lagi sa pages. Medyo mabagal. Alin? Ayun. Next. Ayun yung next ko. Medyo bumabagal siya. At pala, next tab na lang. Dahil bumalik tayo, ito, automation. Para i-customize yung yung mga auto-reply sa ating Facebook pages. Away, ito yung, kunyari, pag ano yung tawag dito. Di ba may open hours and closing hours yung Facebook pages natin? Kunyari, pag may nag-message pa na 12 a.m., ito yung re-reply niya. Pwede nyo i-edit. Unanswered. Yun yung nag-leave lang yung message yung followers na tawag dito. Yung nag-leave siya ng message sa Facebook pages mo pero hindi mo pa sana re-replyan. Next is the costume words. Next tab na nga natin to. Ay, hindi kaya. Ito naman yung automation din siya na tawag dito, na reply. Pag
sabihin natin na si followers nagtanong ng mass schedule, pag once na ma-detect ng ating Facebook pages na ginamit yung word na to, or itong mga word na to, ito yung automatic na re-reply ni Facebook natin. Pag nakita nyo tong yung message na to, may nakalagay na mass schedule, ito agad yung i-reply ko kay followers. Baka na-detect niya na dahil naka-setup siya, oo. Hindi ako nag-setup niyan eh. Contact, hindi ko alam eh. Ako siguro naglagay niyan, o hindi ko maalala. Nandito yun sa keywords. Not sure kung ako yung gumawa nito. Dati o Ito pag eh. Ito yung lastly yung frequently asked question. Yung sinabi ni Bon kanina. For example, yung frequently asked question, ito yung sabi sa description, suggestion people can ask your pages automated response. Yes, ito yung mga karaniwan na tanong. Kunyari, tinanong ito yung mass schedule. Click natin yung edit. Ito yung title. Ito yung description. And then, kunyari, ito, number 2. Pag mass intention, donation, paano kumuha ng baptismal, binyag certificate. Ibig sabihin, ito yung mga most commonly na tinatanong sa pages natin. For example, ayaw nyo maklik yung icon. Mga bagal na. And then, tawag dito. Ayan. Hello John Paul, ito yung ginawa natin kanina. Ito yung frequently asked question. Kung, kunyari, mag-message ako sa Facebook pages, click view menu. Ito yung mga title na ginawa natin sa mass schedule. Ay, yung sa tawag dito, yung frequently asked question ng mga title. Ako din. Anong ako din? Mass schedule, mass intention, donation for LP, paano kumuha, binyag requirements. Tulad ng sinabi ko kanina, paano kumuha? Mas maganda kung baptismal certification na lang. Or gumawa tayo ng make it, tawag dito, simple, mas less na word. Para unang kita. Alin? Di ako nag-enable niyan. Charot lang. Mas schedule. Ayan. Dahil nag-auto-reply na siya. Asan na yung ginawa natin kanina? Ikaw ba yun? No. No. To. Tama. Siguro nga. Kasi dito nga rin sa natin, sa option, you can enable and disable yung frequently asked question, or nga, pwede nyo pang dagdagan. Pero tulad ng lagi kong sinasabi, mas less, mas better. Kaya kunyari, pwede. Kunyari, baptismal certificate. Pero hindi ko muna papagawin yan. Ganyan yung natin mapapaikli yan. Don't save. Para mabasa agad. Ayun yung lastly natin sa
automation ng para mag-auto-reply sa paano mag-reply or auto-reply sa mga nagme-message sa ating Facebook pages. Kahit yung siguro kahit reminder na lang din na kahit may automation tayo may nakasetup na automation sa ating Facebook pages na mga common na tanong, hindi natin maiwasan may sabihin natin less than percent pa rin na personalize yung katanungan sa pages natin. Kaya maybe not, di naman all the day. Kung may time naman na i-check paminsan-minsan yung Facebook, yung mga message sa inyong Facebook pages. Dahil maling nyo, yung reply ni followers o mga naging query, hindi na kaya ng automation ng nakasetup sa ating Facebook pages. Kaya mahalaga pa rin na i-check yung mga inquiry. Isang samples nito, halimbawa, yung paparating na piyesta sa atin sa OLP sa next week o 2 weeks, tama ba? 2-3 weeks from now. Dahil hindi pa nakalagay dito sa auto reply yung mga common na tanong ano yung mga activity sa fiesta. It's either na i-customize niyo yung pages or mag-manual reply kayo sa mga followers nyo o nag-message sa inyong pages. Or simbang gabi, sa Pasko, mas schedule, mga unexpected event. Kaya not always naman, basta check nyo pa rin yung messages sa inyo, sa mga Facebook pages na minamanage nyo. And lastly, siyempre, huwag natin kalimutan, papera, monetization. Tadan! Yun nga, approximately sa ating kinikita yung kinita sa pages ay yan sa $0.6 na. As you scroll down, kasi yung in last 7 days daw, hindi yung kinita niya. Pero pwede niya namang yan, tawag dito yung pinaka 28 days, yung calendar. Ito, kung mapapansin nyo, yung stream ads, ito yung unang ads na or mga ads na nilalagay sa mga video nyo sa inyong mga content in short, yung mga videos na may ads, ito yung stars na kinikita, in stream ads. Yung subscription, medyo bago-bago na to, last year. Kunyari, yung subscription is inclusive lang to sa mga followers nyo. Parang sabihin natin, may public content sa inyong pages, sa inyong Facebook pages, may inclusive content para sa mga followers nyo. In short, parang VIP. Sa mga VIP ng pages nyo, o nakasubscribe sa inyo, yun yung nyo. Yung perks na makukuha nila. Subscription din, may estimated price din sa kanyari. Pag nag-subscribe sa pages niya na ito yung amount na binabayaran nilang monthly. Dito pupunta yun. Ang alam ko na tawag dito, may subscription na page kay Boss Sanchez. May subscription button siya. Kumbaga, kung sino mag-subscribe sa Facebook pages niya, kunyari, nag-subscribe ako, sabihin natin, 280 a month. Ibig sabihin, 1 followers, kumita ng 280 pesos. Ganon. Kumbaga, para naka-separate yung earnings ng mga subscribers mo saka in-stream ads. And, siyempre, yung overview.
Kung hati-hatiin nyo, ayan, ito mayroong bonuses and stars. Kumbaga pag na-click nyo yung mga ano yan, mas makikita nyo yung pinaka-explain na details. Yung stars, tulad ng sinabi ko kanina, yung pwede ka maka-earn sa Reels ngayon, yun yung uso ngayon. Pero dati, di, sa mga Facebook Live lang sa nangyayari, send din ng stars. Ngayon, pwede ka na kumita yung stars sa mga Reels. Even yung mga tawag dito, yung mga personal account nyo. Pag nag-reels kayo, pwede kayong makakuha ng stars. Pero, lahat naman yan, may at certain requirements. Dahil nakapasa na tayo sa requirements ng in-stream na ads, pwede na tayo pwede na lagyan ni Facebook yung ads yung mga video natin sa Facebook pages. And siyempre nakapasa na rin tayo sa requirement ng stars, pwede na rin tayo maka-earn ng pwede natin lagyan ng stars yung mga videos natin ng mga real videos. Pagkakaalala ko yung sa ads, basta yung paglagay ng ads may mga certain kumbaga sa YouTube kailangan at least 1,000 subscribers tapos 4,000 hours yung watch time sa in 1 year sa YouTube yun. Sa search naman, YouTube search at least 10 million views. Ganon din sa Facebook. Kumbaga may certain criteria ka kailangan mong i-meet para malagyan ng ads yung mga videos sa Facebook. Kaya yung iba tulad binibuild talaga nila yung brand identity. Kailangan mas mapadami nila yung followers nila, mas mapadami yung views sa mga videos nila. Kaya sa pag-create ng content, kailangan talaga make it strategize sa pag-create ng content or make it unique. Tulad ng sinabi ko yung dati, yung content mo, it's either na pwede siya pumasok sa tatlong criteria, yung ang purpose ba ng video mo or content ba for entertainment, drama o comedy. Second is for educational, kung may matutunan ba yung sa content mo. And lastly, yung inspirational o motivation. May inspired ba sila sa content mo? Dahil yung sa atin, yung OLP page, siya, naka-categorize sa main focus niya is inspiration to lift the faith and religious. Pero tapos subcategory niya lang yung yung education. Kasi yun nga, yung Christian knows. Kaya mas malaga yung mag-stick pa rin sa brand identity ng yung Facebook pages. Kaya yung iba, pag comedy lang o entertainment lang, dun lang sila. And lastly, ano nga ba tong tab na to? Siyempre, explore, habang naglo-loading yan, kapag mag-aano tayo, dahil ako yung sa mga admin ng pages na to, ito yung mga normal kong makikita na tawag dito sa pages na to. Kumbaga, kahit hindi ako makapag-post directly, di tulad dati, may tab lang na ganyan. Nga, kung gusto mo pumunta sa mag-switch lang, may dalawang option sa Facebook, switch to profile. It's either na-click niyo yung icon dito or ito. Kung may access kayo sa inyong mga pages, ito na yung tamang way na pagpalit ng
paggamit ng pages. Ayan. Then, pag naka-switch profile na kayo, sa mga tawag dito, sa mga hindi pa nakakalam, ito na yung bagong feature ng pages natin. Dahil yung Facebook pages, na-create na sa as a new profile ng profile identity na siya. Kumbaga, hindi na siya normal na pages lang siya. Kumbaga, parang person na rin. Dahil may paganyan na feature yung Facebook pages natin. At yun nga, nakapag-switch profile na ako. Pwede na ako mag-rekta na post dito. Create your mind. Ano to? Tapos, kung gusto niyo mag-rekta na post, lang. Rekta publish. Then live. Kung normal na papansin nyo, pag magla-live kayo, click live. And then, yung featured na pages, sa pagkakaalam ko, hanggang 5 lang yung pwede mong itag dito sa feature na pages o 5 post lang. Kapag na-reach na siya, kailangan mo na magbura dito sa listahan na to. Ayan. Click manage, then page shader na pwede mong i-move to front para hindi ka na move para i-customize siya kung gusto mo ilagay sa dulo, unpin kapag gusto mo na tanggalin or tapos na yung event or kung puno na. So yun nga, you can explore to edit details ng content dito, or you can change the cover photo ng ating Facebook pages. You can change na cover photo yung nandito pala yun. Si currently na suggested format na natin. So, ayun nga na mag-load dahil marami na nagra-run. Habang nagpalit kayo ng profile into Facebook profile, tawag dito, pwede nyo i-click ito para makita yung notification. Pag na-click nyo to, i-direct lang kayo sa yung message reply ng pages. May isa akong discovery dito na pwede ko rin i-share habang naglo-loading siya. Lastly, yung pag-assign ng mga admin sa iyong Facebook pages. Currently, yung tawag dito, yung set up o UI ng business.facebook.com, ang hirap tawag dito, yung mag-assign o mag-de-assign ng admin sa tawag dito sa Facebook pages. Kung gusto niya kanyari tanggalan ng access itong tao na to sa pages na to, o bigyan ng access itong tao na to sa pages na to, pwede nyong i-customize ito sa pamamagitan ng i-open nyo yung app nyo, yung Facebook nyo sa mobile app. Share screen ko lang yung yan. So ito yung Facebook app sa Android ko. Diyan, just click tong professional dashboard. Yan, mabagal na mag-load dito. Ayan, as you can see, pwede nyo makita yung insight na sinabi ko kanina.
monetization, fan engagement. Ito yung sa link account. Pwede nyo link sa invite to follow, you can explore this. Pero ito yung important, yung page access. Just click nyo lang to. And then, ayan. Scroll down, scroll down, scroll down. And then, sabihin natin, ito, view access, remove, tanggalin siya ng access. Pwede nyo insight yung paglagay. Add nyo, kung gusto nyo maglagay ng ayan, next nyo lang. Then, type nyo lang yung pangalan. Sino yan? Then, yan. Click add, then, yan. Ini yung bagong pag-assign sa Facebook pages. Sa mga admin access. I think, balikan natin yung presentation. Any question? No? Ayoko tumanggap ng question. Dahil for na. De joke lang. For quick question lang. Dahil wala nga nag-question, ako APK na sila. Ito na lang yung iiwan kong content o quote for the day sa webinar na to. And yeah, crafting take two. Crafting a captivating social media presence is like a painting a masterpiece on the canvas. Yes. And the internet to start your journey. And let every post be a stroke of creativity. Hashtag social media success. Tapos sa baba, never stop learning. Yes, kaya napili ko siya dahil parang paano yun create mo, kakanvas mo, then success. Kumbaga, your pages is your own responsibility. So, next week is the certification will be given from day 1 to day 3. Don't forget to answer all the Google Forms or attend the webinar if you want to receive the certificates. Means that yung mga sinshare namin na Google Form from day 1 to last day ng Google Form, ng webinar, doon namin kukunin yung data at i-email na lang namin personally sa sino nag-attend at sumagot sa mga Google Form. Ayan, don't forget. And lastly, ayun nga, thank you very much for attending this webinar, and that's it, the end of the presentation. No. Naglag na.